Hello mga Jai, pupunta kami ngayon ng Nueva Ecija para ayusin yung sa birthday ng anak namin. Last year pa sana to kaya lang hindi siya nakauwi kaya ngayon namin siya gaganapin. Kahit 2 years old okay lang yan. Nagbaon nga pala ako ng maraming pagkain para sana hindi kami mag-stop over. Kita nyo naman, ang plano talaga namin ngayon ay mag-round trip lang. Kaya sinama na rin namin yung mga doggies namin. Ayan, tapos food trip lang kami sa sasakyan. Kain lang kami ng kain ng snack na baon namin. Ayan, may inom pa kami ng juice. Chill drive lang, ganon. Hindi alam nila tita na uuwi kami ngayon at kasama ko pa yung asawa ko. Hindi pa namin sila na-inform kahit kausap namin sila kagabi. Ayan, di ba? May batang sumisingit pa. Sobrang cute. O, di ba? Iniiwasan ko magtunog vlogger. Ewan ko. Minsan di mo iiwasan eh. Ayan, surprise natin sila. Nakatunog na si Tinang habang naghihintay. Tapos kami dito ng asawa ko, pakain-kain lang. 2 hours nga pala yung biyahe namin kasi mabilis lang dahil sa Silex. Diretso Aliaga na. Siyempre, nag-stop over kami dito sa bilihan ng sago. Bata pa lang ako, yan na talaga yung masarap. Tapos bumili rin kaming ice cream. Tapos ayan na, surprise natin sila tita. Unang lumabas si Lola Josie eh. O yan. Oh, tignan niyo naman yung reaction. Hindi pa daw dapat nila kami lalabasin kasi talagang pagtanghali, hindi daw talaga sila nagtitinda. Shock na shock tuloy sila sa amin. O yan yung ayun yung anak ko na umiiyak pag napupunta sa ibang bahay. Ayan si tita na ninervyos kasi nga ay masakit daw ang likod ng anak niya. Tapos sinabi namin na kailangan daw namin puntahan. At lumabas pa nga ang tito kung naka-boxer lang. Ayan, oh. Hindi rin nila talaga alam. Ayan. Yan yung tita kong masipag gumawa ng kakanin. Sobrang sarap. Sarap din magluto. So, yun si Gardo. Ang chick boy ng Nueva Ecija. Eme. Ayan na. Tapos, syempre, pupunta tayo sa bahay nila tatay. Ayan si Tasyo. Hindi, yan ang lolo namin. Ayan ang lolo namin. Mag-isa lang siya nakatira dyan. Kasi hindi pa naman tapos yung bahay. Ayan. Buksan niya muna yung gate. Siyempre, konting libot-libot lang. Hindi pa kasi nakita ng asawa ko yung taas niyan eh. Kaya akyatin namin mamaya. Yan na oh. Ang aking lolo. Na maraming alagang pabo. At alam nyo, sobrang stricto niyan. Sobrang sungit. Pero nung sa anak ko na, sobrang bait. Ganun yata talaga yung mga lolo eh. Ayan ko ba? O yan o. Niloloko-loko lang namin si lolo kaya Tasyo, inaasar namin. Nung narinig nga ng tatay ko ha, na ginagano namin si lolo, tawa siya ng tawa. Yan. Parking lang kami sa bungad kasi baka mabalahaw kami. Tuloy-tuloy ang ulan eh, di ba? Kakadating lang nung enteng nung nakaraan. Kaya medyo malambot yung lupa. Eh, tambak lang to ng lupa eh. Ayan na oh. Si Sungit. Tinatawag ka na pa ba? Tawag ba? Sungit ang anak ko. Ewan ko ba. Biglang nagsungit. Pero masaya siya dyan kasi nakakita siya ng maraming pabo. Ayan, ang lawak na lupain ni tatay. Diba? Ayan yung mga aso ko, sobrang happy nila. Ito nga pala yung love na love kong dog na tegi siya nung nakaraan, last year. Nasira na nga yung kanyang lapida, nawala na ng picture. Dun si Gragra, bali 3 silang aso nakalibing dyan. Yung akin palang inalagyan ng lapida. Ang maglolo. Ay, papunas. So, pasimple pupunas. Sige. Ayan, samahan niyo akong umakyat dito sa bahay ni tatay. Hanggang dun nga pala dun sa dulo yung lupa ni tatay. Yung may puno lang ha, hindi dun sa dulong-dulo. Ayan, dito kami sa rooftop. Hopefully matapos na tong bahay na to this year. Mga next year siguro. Ayan. Ang luwag ng kanyang rooftop. O diba? Ang sungit ng aking anak talaga. Mami ko to eh. Akin to, mami. O diba? O, gagalit pa yan eh. Ayan na nag-iisa. Mami ka
Yan, nagsama-sama kami sa sasakyan. Biglang nagkaayaan, nakakain daw kami dun sa may malaking pala na yumuyog-yog. Nagsiksilikan na kami sa sasakyan. Susunduin namin si Tatay Onel para kasama siya sa amin. First time kasi namin makakasama si Tito Marlon. Kasi madalas duty siya pag umuwi kami. Kaya ayun, nag-aya ng asawa ko kahit malakas yung ulan, push kami. Nakain daw kami sa malaking pala. Kami nakatulog na nga ang bata. Yan, buti nagkasya kami sa sasakyan. Dito na kami sa Crab and Bites. Ay naku, sobrang sulit dito. Ang sarap. Ang babait pa ng staff. Kita niya si ating maganda. Diba? Nilalambing-lambing niya pa yung anak ko. Siyempre, tuwan-tuwa yung aming mga asawa. Lalo yung asawa ko, Diyos ko. Pa-picture pa talaga. Pero okay lang naman. Siyempre, nagsabi, picturean mo ako, B, post namin. O, yan yung anak ko. Di pa kumakain, nag-aaya ng mag-ice cream. Yan ang favorite kasi niya talaga. Mamaya na yan, syempre, pakainin muna namin bago bumili ng ice cream. Tinatawag pa nga niya yung tinang niya para ikuha siya ng ice cream. What's that? Ano ba sasabihin ko? Alin? O, diba? Ang mag-ama ko. Ayan na nga ang aming food. Ayan. 3,000 plus nga pala yung food na yan. Nag-add-add naman kami, kaya umabot ng 4K, gano'n. Oh, may masaya dyan ah. O, diba? Aking titong chikboy, todo happy. O, ayan na, o. Siyempre, ayaw ng anak ko na kinakanta siya ng happy birthday. Hindi katulad ng 1-year-old siya. Kaya pinatigil niya kami dyan. Tapos, ayan na. Siyempre, kakain na kami. Siyempre, yung anak ko sumama kasi maganda yung babae. Mahilig talaga sa maganda yung anak ko. Tapos, mahilig din siya sa ice cream. O, ayan, kukuha na siya ng ice cream niya kasi kumain naman na siya kahit paano. See? Ayan. Kain po tayo. Sabi mo, kain po tayo. Kain po tayo. Kainis. Ayan. Sayang nga lang din namin kasama si nanay at saka si tata. Usually, dalawang sasakyan kami pag umaalis. Eh, since biglaan nga to, ayan. Pagkatapos namin kumain, hindi na kami nakauwi ng Manila. Kasi nga, nag-overnight na kami dahil ginabi na kami. At wala kaming dalang mga gamit. Yung anak ko lang ang may gamit. Pero isa lang yung damit niya. Since hindi nga kami prepared. Kaya kinabukasan, ayun, nanghiram lang kami ng damit kila tita. Kita nyo naman, favorite kasi niya nung hipon. Kaya happy yan. Medyo dumans pa ng konti kanina, di ba? Yan ang aking anak na hindi namin maututo. Ewan ko ba, biglang sumungit. Dance. Ayaw niya. Tapos, ayan na. Uwi na kami dyan. Sa bahay lang nila tita. Kasi na kinabukasan, di ba pa-under ng asawa ko yung kolong-kolong. Hirap na hirap siya. Di ba yung mga suot namin, lahat yan, hiniram lang namin. Sa anak ko, damit niya yan. Mamaya pag uwi, syempre dadaan muna kami dun sa all-time favorite na sago. Yun lang. Bye! Tinang.